Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras at sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. 3 taon na po tayong nag-uusap at nagkikwentuhan dito sa aking YouTube channel. 3 taon na nating sinusuri ang bawat butas ng batas. Pero ngayong unang araw ng 2026, hindi lang po tayo magpapaliwanag ng mga batas. Ngayon po ay haharapin natin ang katotohanan. Ang mga batas na hindi ipinapatupad ay hindi po batas. Ito ay suhestyon lamang. Pag-uusapan natin yan at ito ay ating pong iuugnay noong 2025 na kung saan trilyon-trilyon o bilyon-bilyon ang nawalang pondo sa ating bayan. Tingnan niyo po itong numerong ito na nasa screen. 6.793 trillion. Yan po yung 2026 national budget. Sa madaling salita, yan ang dugo at pawis ng bawat Pilipinong nagbabayad ng puwis. Pero ang tanong na sasagutin natin sa episode na to ay hindi saan galing ang pera, kundi sino ang mananagot. Ngayong 2026, tapos na po yung panahon ng pagpapalusot. Wala nang palusot. At ito pong taon na to ay dapat malaman natin sino ba yung dapat managot, no? Sa pondo ng bayan na hindi talaga ginagamit ng tama para sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Balikan natin yung kaso. Noong 2025, lumubog po ang bansa sa baha. Pero lumutang naman ang ebidensya ng korupsyon. Kalahating trilyon ang ginastos para sa flood control simula po noong 2022. Pero ang resulta, putik, baha at luha ang ating nakita. Dito po pumasok yung tinatawag nating allocable system. Allocable system. Sulat nito sa papel para hindi nyo makalimutan dahil ito ang cancer ng ating infrastruktura. Ito ang cancer ng ating lipunan. Ang mga proyekto ay hindi na dumadaan sa tamang bidding. Inaalok na lang ito sa mga pinapaborang kontraktor. Allocable nga eh. Di ba? Dahil dito, ipinanganak ang Executive Order number 24, yung paglikha po sa ICI, yung Independent Commission for Infrastructure na pinirmahan ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. Yan pong ICI na yan ang kauna-unang fact-finding body sa ating kasaysayan na may kapangyarihang kaladkarin ng mga contractors at opisyales ng ating pamahalaan diretso sa ombudsman nang hindi dumadaan sa bulok na sistemang politikal. At kaya nga lamang medyo nakaproblema tong ICI nitong mga nakaraang araw at nag-resign na yung pinakahuling membro, si Commissioner Fajardo, at natitira na lamang si Commissioner Reyes. Pero ganun pa man, umasa tayo na merong magandang kahihinatnan itong fact-finding body na to. Bilang inyong tagapagpaliwanag ng batas dito sa aking YouTube channel, gusto ko pong intindihin ninyo ang power of the purse. Yan po ay pinaliwanag ko na ng ilang beses sa ating YouTube channel under Article 6 of the 1987 Constitution. Sa 2026 budget, ang DPWH ay nakatikim ng tinatawag nating legislative discipline
Mula 881 billion, ginawa na lang itong 529.46 billion. Bakit? Dahil sa bakong doktrina ng gobyerno. No liquidation, no new allocation. Hanggat hindi na ipapaliwanag na nawawalan 350 billion ng 2025, walang bagong barya na ilalabas para sa flood control. Disiplina yan ang ating pamahalaan para sa mga kurakot ng mga public officials. At ito po yung pinaka-importante. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang batas ay nakikipag-alyansa sa teknolohiya. Yung Philippine Space Agency po ay gagamit na ng satellite images para kumpirmahin ang bawat semento at bakal. Palagay ko naman nabasa nyo sa newspapers to or napakinggan sa mga news report ng different radio station. Kung ang report ay 100% complete pero ang satellite image ay nagpapakita ng bakanting lote, automatic grab case yan. Wala nang palusot. Dito, siguradong dali si Mr. Palusot. Pero alam nyo po, hindi lamang dapat gobyerno lang ang kumikilos. Dapat tayong mga mamamayan, lalo na yung mga vloggers na katulad ko, yung mga lawyers na nagbablog din, dapat kumikilos din tayo. Parang contribution natin to sa ating bayan, na ipaalam ko ano ang tunay na nangyayari. Sa ilalim po ng 2026 budget, binibigyan ng legal na standing ang mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng Citizen Participatory Audit. Ibig sabihin, kayo mga mamamayan, kayong mga nasa social media, yung mga nanonood dito sa channel ko, yung mga subscribers, followers ko, ay may karapatan na mag-inspeksyon kasama ang Commission on Audit. Ang batas ay hindi na lang nakasulat sa papel. Ito po ay nasa kamay na ninyo, nating lahat. Ang tanong ko ngayon, handa ba kayong gamitin ito? Handa ba kayong tumulong sa ating bansa? Handa ba kayong makipag-cooperate sa ating pamahalaan upang mawala na ang mga kurakot at magnanakaw mandarambong sa ating pamahalaan? Mga amigos, mga amigas, makinig kayong mabuti. Ang 2026 ay hindi lang basta isa pang karagdagang taon sa ating lahat o sa kalendaryo. Ito po yung taon kung saan susubukin ang ating pagkatao bilang isang bansa. Sa loob ng 3 taon nating pagsasama dito sa channel ko, sa Attorney Bueno Law and Beyond YouTube channel, nakita po nating babuyin ng batas. Nasubaybayan po natin kung paano sinalaula ang mga regulasyon sa ating pamahalaan. Nakita natin gawing biro ang hustisya. Pero ang bawat sentimong ninakaw sa flood control ay may katumbas na buhay. Bawat ghost project ay may katumbas na pamilyang nawalan ng bahay dahil sa baha, sa pagkakasakit. Bawat pisong kinurakot ay ninakaw na kinabukasan po ninyo. Alam niyo po, yung pag-aaral ng batas at politika ay hindi lamang para magkaroon tayo ng content sa YouTube. Ito po ay isang responsibilidad. Ito po ay isang obligasyon ng isang mamamayan. Nag-aaral tayo para hindi na tayo muling maloko.
Nag-aaral tayo dahil ang impormasyon ang tanging sandata natin laban sa mga mapagsamantalang politiko, mapagsamantalang mga public officials, yung mga mandarambong na yan. Huwag kayong matakot magtanong. Huwag kayong matakot at mapagod na maningil. Dahil at the end of the day, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa Malacanang, wala sa DPWH, wala sa gobyerno, wala sa kongreso, at wala sa dambuhalang contractors. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga taong mulat, gising, at hindi na pwedeng takutin. Tandaan po ninyo, ang pananahimik sa harap ng korupsyon ay pakikipagsabuatan na rin sa mga mandarambong. Huwag po ninyong hayaan na kayo po ay maging kasabwat ng mandarambong. Ito po ang ating unang vlog article sa taong 2026 at sana po ay sa taong ito ay magkaroon tayo ng masaganang taon at matigil na ang pandarambong sa ating mahal na bayan. Muli ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your